Nasa balkonahe si Mike at Tamara. Nakatayo ito at nakahawak sa railings. Nasa loob naman si Yam at nilalaro ng mami at daddy niya. Mike, salamat. Sobrang salamat sa ginawa mo. Tatanawin ko to sa iyong malaking utang na loob habang buhay. Niyakap niya si Mike bilang pasasalamat. Yumakap naman sa kanya si Mike. Wala yun, Tamara. Kumalas ang yakap si Tamara dito. Hindi, Mike. Hindi lang yun, wala lang. Yun ang pinakaaasam ko sa buong buhay ko. Ang dumating ang araw na to. Ito na nangyari na at dahil sa iyon, salamat, Mike. Yumakap uli siya dito. Abuso ka na. Nangunot ang noon ni Tamara sa sinabi nito at agad na kumalas ang yakap. Bakit? Takang tanong niya. Masyado mong pinagsasamantalahan ang katawan ko eh. Sobra ka na sa yakap. Natawa ng malakas si Tamara at hinampas ang dibdib nito. Sira? Pasasalamat lang yun. Sige, hindi na ako yayakap. Ang arte mo. Bigla siyang hinila ni Mike palapit at niyakap siya nito. Joke lang, ayos lang. Yakapin mo pa ako. Alam ko naman na may pagnanasa ka talaga sa akin kahit papano. Shy type ka lang. Lalong natawa si Tamara dito. Ewan ko sa'yo, Mike. Puro kakalukuhan eh. Bitiwan mo na nga ako. Binitawan naman siya nito at biglang rumihistro sa mukha nito ang seryoso at tumitig kay Mike. Seryoso, Mike. Salamat talaga. It's okay, Tamara. Paano ba yan? Nagustuhan mo ang nangyari ngayon? You owe me a date. You will be my date sa loob ng isang buwan. Ngumiti si Tamara at bahagyang tumango. Yes, Mike. I owe you this. Kahit ako pang manlibre sa'yo gagawin ko. Kulang pa yun nakabayaran sa ginawa mo. Napangiti naman ng husto si Mike. Para sa kanya, kulang pa ang date para pasalamatan si Mike dahil buong buhay niyang pinagdasal ang araw na to. At si Mike lang pala ang magiging daan para matupad yon. Seryoso si John na nakaharap sa laptop niya at nakaupo sa swivel chair niya. Pumasok naman si Mark at umapo sa tapat ng desk niya. Hardworking duda. Hindi naman siya pinansin ni John. Tumayo ito at pumunta sa likod ni John at tinignan ang ginagawa nito dahil seryosong seryoso talaga ito. Nangunot naman ang noo ni Mark. Kulang na lang magdikit ang mga kilay nito sa sobrang pagkakunot. Ano yan? Corny pick-up lines? Hindi ka pa nagkahilig sa pick-up line. Hindi pa rin umimik si Jan. Hoy! Malakas na tapik ang ginawa niya sa likod ng balikat ni Jan. Tsaka ito nagsalita pero hindi tumingin sa kanya. Si Tams kasi tawa ng tawa sa mga kakornihan ni Mike. Bentang-benta sa kanya mga pick-up lines ni Mike. Napakamot ng ulo si Mark sa narinig. Yun! Akala ko kung anong problema mo. Umupo uli si Mark sa tapat ng desk. Problema naman talaga to eh. Mukhang sipsipata si Mike sa anak ko. Sagot nito pero ang mata ay nasa laptop pa rin. Problema nga yan. Naungusang ka na. Tumingin si John kay Mark. Hindi rin. Pupunta kami ng Hong Kong. Nakangiting sabi ni John at nilagay pa ang dalawang kamay sa likod ng ulo niya at sumandal. Nakakuha ka na ng sample ni Yam? Tanong nito. Oo, dinala ko na sa lab. Diyan lang. 2 weeks lang daw makukuha ang result. Tumayo si Jan at pinatay ang laptop. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ka magin ako. Nandito sila ngayon. Sagot niya habang inaayos ang gamit sa desk. Napangisi lang si Mark. Sabay nang lumabas ang dalawa, saktong paglabas niya, nakita naman niya ang daddy niya na mukhang papunta naman talaga sa office niya. Saan mo na naman balak pumunta dyan? Tanong agad ng daddy niya. Diyan lang, Dad. Ano yung nabalitaan ko na nag-file ka daw ng 1-week vacation leave? Lagi ka nalang wala, tapos magli-leave ka pa. Medyo may pagsisita sa boses ng ama niya. Pupunta ako ng Hong Kong, Dad. At anong gagawin mo doon? Pupunta ng Disneyland. Alanganing sagot niya. Jan! Napakalakas na sambit ng daddy niya. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Inis na ang daddy niya at halata yun sa boses at itsura ng mukha nito. Dad, mukha ba ako nagloloko? Tumatanda kang paurong. Hinawakan ni Jan na magkabilang balikat ang daddy niya. Dad, listen. Pagbigyan mo ako dito. Let me be. Just give me 2 weeks. At may apo ka na. Just 2 weeks, Dad. Seryosong pahayag niya. Oh my God, may nabuntis ka ba dyan? Napatingin ang lahat sa papalapit na si Madam Ami at agad itong lumapit kay Jan. Hinawakan pa magkabilang balikat nito. May nabuntis ka ba? Manganganak na siya? Who is she? Sunod-sunod na tanong nito. Kahit ang sekretary ni Jan nakatingin sa kanila dahil sa harapan lang sila ng desk nito.
Yes, Madam Ami, at paglabas ng bata, 3 years old na agad. Malakas na batok ang binigay ni Jan kay Mark. Napapahaplos naman ito sa ulo. Dahil sa tunog pa lang ng pagkakabatok sa kanya, mukhang masakit talaga. Hi Jan, anong ginagawa mo dito? Halika, pasok. Pumasok si Jan ng gate na pinubuksan ni Tamara. Babalik ka na ba sa rest house? Tanong ni Jan habang naglalakad sila papuntang main door. Hindi pa, maya-maya siguro. Lalabas kasi kami. Natigil ang dalawa sa paglalakad at tumingin sa may pinto nang nagtitili si Yam. Lumabas itong tumatakbo, nasigaw ng mami. Napangiti si Jan pero biglang napawi ang ngiti niya nang makita si Mike na hinahabol si Yam, kaya ito tawa ng tawa. Yumakap si Yam sa hita ni Tamara. Tumigil naman si Mike nang makita si Jan. Anong ginagawa mo dito? Matigas ang bagang na tanong ni Jan. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik na tanong ni Mike na pinagtagis din ang bagang. Ay, issue again? Please, wag yung dalhin sa bahay ko ang mga issue nyo. Ngumiti si Tamara sa dalawa. Sorry, Tams. Sabay ng dalawa, ngumiti na lang si Tamara. Tara, Yam, laro ulit tayo. Akmang kukunin ni Mike si Yam pero agad na binuhat ni Jan si Yam. Layon mo ang anak ko, sip-sip. Sabay alis ni Jan at pumasok sa bahay. Nagtinginan si Tamara at Mike. Anak niya daw? Sabi ni Mike na nakatingin kay Tamara. Medyo natawa si Tamara. Ang loko talaga nun. Pinapatawag kasi yung daddy si Yam sa kanya. Halika na nga. Pumasok ang dalawa sa loob. Nasa sala na si Jan at Yam na naglalaro ng robot na mukhang dala ni Jan. Lumapit si Mike at Tamara sa dalawa. Jan, bakit ka nga pala nagpunta dito? Alis kasi kami eh. Umupo si Tamara sa single na sofa. Saan kayo pupunta? Kakain kami sa labas. Si Mike ang sumagot. Matalim na tingin agad ang binigay ni Jan dito. Ready na ako, Ma'am Tams, para sa lunch natin sa labas. Lumingon ang lahat sa yaya na kakababalang ng hagdan. Bihis na bihis ito. Tams, magluluto na lang ako ng lunch. Maaga pa naman eh. 9:30 pa lang. Ipagluluto kita ng kalyos. Gusto mo yun, di ba? Sabi ni Jan na ikinainis naman ni Mike. Talaga? Pero walang ingredients eh, tsaka... Tumingin si Tamara kay Mike na nakatayo sa gilid niya at nag-cross ng braso. Magtatanong sana siya. Yaya, pwede kang bumili ng ingredients? Tanong agad ni Jan at hindi na niya hinayaan na magbigay pa ng opinion si Mike. Sir Jan naman eh, ready na ako sa date namin ni Papa Mike eh. Natawa si Tamara sa sinabi nito. Tumayo si Jan at nilapitan ng yaya sabay akbay nito at bumulong dito. Sige na yaya, bibigyan kita ng bonus, bumili ka lang please. Ngumiti ang yaya. Sige na nga. Pagpayag nito. Humingi lang si Jan ng papel at ballpen at naglista at binigay sa yaya tsaka umalis na ang yaya. Umupo muna ang tatlo sa living room habang nag-aantay sa pagbalik ng yaya. Bukas na lang ang date natin, Tamara. Puntahan na lang kita sa Tagaytay. Pasyal mo na lang ako doon. Sabi ni Mike dito. Nakaupo ito sa katabing sofa na kinaupuan ni Tamara. Ngumiti si Tamara tumango. Sige, doon na lang. Nagpantingan-tingan ni Jan sa narinig na pagpayag ni Tamara. Bakit siya pumayag? Salubong na talaga ang kilay ni Jan. Tams, huwag ka nang bumalik ng Tagaytay muna. Tumingin si Mike at Tamara kay Jan. Bukas na tayong papuntang Hong Kong, remember? Papasyal tayo ng Disneyland. Pinagdiinan pa nito ang Disneyland. Bukas na agad? Oo, napaaga kasi yung business conference. Dapat hindi pa naman talaga bukas. Hindi pa siya nakakapagpabook. Pero kaya naman niyang gawa ng paraan yun ngayon. Isang tawag lang niya. Wala namang problema sa requirements nila Tamara kasi may passport naman ang mag-ina. At inasikaso na rin ni Jan ang iba pang kailangang requirements. Tinawag lang niya ito sa secretary niya. Ito na rin ang gumawa at nagayos ang lahat. Mag-Hong Kong kayo? Oo, bakit? May problema ba? Mike, pwede bang pagbalik na lang namin yung date natin? Napangiti naman ang husto si Mike. Pinagtagis naman ni Jan ang mga ngipin nito sa narinig at talagang kay Tamara pa nagmula. Sige, Tamara. And I think yung gagawin mong interior design ng kwarto ko, pag natapos mo na lang yung rest house ni Jan para hindi ka na mahirapan. Oo, sige. Malapit na naman yung matapos eh. Oh, that's good. Magagawa na natin yung date natin for a whole month na walang istorbo. Sabay tingin ni Mike kay Jan. For a whole month? Sambit ni Jan. Oo, Jan, may utang ako sa kanyang date for a whole month. Naguluhan naman si Jan sa sinabi ni Tamara. Bakit? Alam mo bang bati na kami ni Dad? Grabe. Ang saya niya habang kalaro si Yam. Napangiti naman si Jan. Really? But how? Tanong ni Jan.
Thanks to Mike, siya ang gumawa ng paraan. And how? Walang ngiting tanong ni Jan. Kinuwento naman ni Tamara ang ginawa ni Mike, pati ang pag-invest nito sa kumpanya nila. At yun yung bayad ko makipag-date sa kanya sa loob ng 1 buwan. Napabuntong hininga si Jan sa narinig. Alam niyang wala nang hihigit pa sa nagawa ni Mike dahil yun ang pinakamahalaga kay Tamara. Mukhang nakaisa tong loko na to. Relax Jan. Yam is your son. Sisiguraduhin kong walang date na mangyayari sa inyo pagbalik namin galing Hong Kong. Thumbs will be mine. Hindi niya namalaya na napatitig siya kay Mike ng matagal. Magwapo ka no? Sabay smirk ni Mike. Dahil napansin ito ang pagtitig ni Jan sa kanya. Dumating ang yaya, dala ang mga pinamili at dinala sa kitchen. Agad na tumayo si Jan at lumapit kay Tamara at hinawakan nito ang kamay ni Tamara. Tara Tams, tuturuan kita magluto. Tumayo naman si Tamara at nagpaalam muna kay Mike. Jan ka muna, hindi ka naman marunong magluto eh. Sarcastic na pahayag ni Jan kay Mike sabay ngisi ng nakakaloko. Ang galing mo maghiwa, ang bilis. Pag ako nauubos ang oras ko sa paghiwa pa lang. Nakatingin lang si Tamara habang naghihiwa ng karne at mga gulay si Jan. Natapos siyang maghiwa, vegetables at kalis ang lulutuin niya. Nagsalang na kawali si Jan at sinimula ng pagluluto. Parang chef ka talaga kung kumilos. Puri ni Tamara habang nakatingin sa ginagawa nito. Hawakan mo tong sandok, ikaw maghalo. Sabi ni Jan kay Tamara, ginawa naman niya ito. Alam mo Tams, ang pagluluto kailangang tama din ang paghalo. Hinawakan ni Jan ang kamay niya mula sa likod nito. Kaya para itong nakayakap sa kanya. Hanep pa, para-paraan. Maghahalo lang talaga kailangang ituro. Lumingon ang dalawa kay Mike na nasa kitchen na din pala. Tsaka naman tumingin si Tamara kay Jan na halos nakayakap na sa kanya. Nagkatinginan pa sila nito. Bigla-bigla na lang, para siyang nailang at agad na binitawan ng sandok. Excuse me, kayo na lang magturuan dyan. Nasabi na lang ni Tamara at mabilis na umalis ng kitchen. Nasa hapagkainan na lahat. Kumuha ng ulam si Jan at nilagyan ng plato ni Tamara. Nakaupo si Tamara sa dulo ng table sa magkabilang si Jan at si Mike. Katabi naman ni Jan si Yam at ang yaya sa tabi ni Yam. Ikaw munang tumikim. Nakangiting sabi nito habang naglalagay ng ulam sa plate ni Tamara. Thanks, Jan. Ito, Tamara, kanin. Kumuha ng kanin si Mike at nilagyan ng kanin ng plato ni Tamara. Yan lang ang kaya mong ibigay? Napangisi pa si Jan. Kahit gaano kasarap ang ulam, kung walang kanin, wala ring kwenta. Si Tamara naman titingin kay Jan at lilipat kay Mike. Kumain na lang siya at pinabayaan ng dalawa. Masarap, Tams? Tanong ni Jan. Oo, ang sarap. The best ka talaga. Napangiti si Jan ang gusto sabay tingin kay Mike. Kain, dude. Magiging favorite mo yan. Pag nagustuhan mo, padadalang kita niyan. Nanguuyam na sabi ni Jan. 1 point. Sabay-sabay na napatingin sa yaya ang lahat nang magsalita ito. Ngumiti lang ito at sinubuan si Yam. Sarap nga. Siguro ito ang dahilan kaya nagustuhan ka ni Martina na dyan. The best ka nga. Makahulugang sabi ni Mike pagtikim nito ng luto ni Jan at tumitig kay Jan. Sasama ka sa Hong Kong, Tamara? Hindi kaya magalit ang girlfriend mo dyan dahil iba ang isasama mo sa trip? Sinamaan ng husto ng tingin ni Jan si Mike. Natigil si Tamara sa pagsubo. Oo nga no, bakit hindi ko naisip yun? Masyado rin kasi ako na-excite dahil ang saya ni Yami. Tumingin siya kay Jan. Oo nga Jan eh, hindi ko naisip yun. Sabi niya kay Jan. Hindi Tams, hindi siya magagalit, matagal na kami wala. Agap ni Jan. Oh, talaga lang ah. Kaya pala sa mga interview niya, lagi niyang sinasabing Jan and I will get married very soon. Ako ba nagsabi? Sa akin ba nagaling? Halata na ang pagkapiko ni Jan. Kailangan ba sa'yo manggaling para maging totoo? Bakit hindi ka makontento sa isa? Matapang na sabi ni Mike. Loko ka! Napalakas na sabi ni Jan. Loko ka rin. Tiimbagang na sabi ni Mike. Pwede ba? Kayong dalawa kung mag-aaway lang kayo utang na loob. Umalis-alis na nga lang kayo dito. Inis na rin si Tamara. Sorry Tams. Sabay ng dalawa at sabay ring humawak sa mga kabilang kamay ni Tamara na nasa lamesa. Agad namang binawi ni Tamara ang kanyang kamay. Tito Jan, Tito Mike, stop fighting. Magagalit si Papa God. Sabay-sabay silang napatingin kay Yam. See? Pinapakita niyo pa sa anak ko. Hindi kayo magandang impluensya sa anak ko eh. Sorry Yam. Hindi naman si Tito Jan ang nagumpisa eh. Hinawakan ni Jan ang ulo nito at hinalikan. Alam niyo, dapat pag-usapan niyo ang mga issue niyo.
Ang tatanda niyo na para kayong mga bata. Tungkol pa rin ba to kay Martina? Tanong ni Tamara. Siguro para kay Mike. Hindi pa rin siya makamove on. Baka in love pa rin siya kay Martina. Ako walang issue sa kanya. Tumingin si John kay Tamara. Meron pala. Ikaw at Siam ang issue ko sa kanya. Ready, Tams? Or Siam? Nakatayo si John at Tamara sa may pinto. Tito John! Masiglang tawag ni Yam kay John at mabilis na tumakbo palapit dito. Ang bigat mo na. Binuhat ni John si Yam. Pupunta na tayo sa Disneyland? Tanong ni Yam. Punta na tayo. Excited ka ba? Tanong niya dito habang karga-karga at nakatingin sa mukha nito. Opo! Excited na talaga yan. Alam mo bang siya pa talaga ang gumising sa akin dahil may iiwan na daw kami ng airplane. Nakangiting kwento ni Tamara. Kinuha naman ng family driver nila dyan ang mga gamit nila Tamara para dalhin sa sasakyan. Napatingin sila mula sa likod ni Tamara nang marinig nilang umiiyak ang Yaya. Yaya, anong problema mo? Tanong ni Tamara. Kasi iwan niyo na ako. Umiiyak na sabi ng Yaya. Yaya, ang OA mo, 3 days lang. Hong Kong lang kami, Yaya. Wala daw kasi itong kasama sa bahay. Hanggang ngayon kasi wala siyang nahanap na bagong katulong. Yung unang katulong niya kasi umuwi lang ng probinsya para magbakasyon, hindi na bumalik. Nag-asawa na lang bigla. Hayaan mo, Yaya, sa susunod isasama ka na namin. Tumigil sa pag-iyak ang Yaya at nagdingning ang mga mata sa sinabi ni Jan. Talaga po, Sir Jan? Seryoso? Sabi nito. Yaya talaga, syempre joke lang. Tingin mo may susunod pa to? Biglang lumungkot ang mukha ng Yaya. May susunod pa to, mag-around the world tayo. Kaya wag ka nang umiyak, Yaya. Tara na. Sabay akbay kay Tamara habang karga niya si Yam at lumabas ng 3. Ano kaya ang mangyayari sa Hong Kong? Malalaman na kaya ni Tamara na si Jan ang totoong ama ni Yam? Ano kaya ang lumabas sa DNA test?